inyong pagdalo. At para po sa mensahe ng pagtanggap sa mga panauhin po natin ngayong umaga, atin pong ibinibigay sa inyo ang kinatawan ng ating pangalawang punong lungsod. Ang masipag pong Vice Mayor ay kasalukuyang meron pong mahalagang gawain na hindi po maisasantabi. At isinugo niya ang kanyang pinakamakisig na kawani sa tanggapan ng ating pamahalaang panglungsod. Mga kaibigan, ang kanya pong Chief of Staff, walang iba, Ginoong Edgardo Collado. Enrico Galicia, ang inyong palakpakan. Maganda at malayang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Vicente B. Amante, na kinakatawan ang kanya pong sekretarya at executive assistant, ang kanya pong apo at ang ating dating Pangulo ng SK. Palakpakan po natin si Ma'am Tintin Picasso. Ang ating pong Congressman Loreto S. Amante. Sa ating pong mga miyembro ng Sanggunian, kasama po natin dito ang ating pong makisig na si Konsehal Buhay Espirito. Palakpakan po natin. Ang ating pong sa ating pong ABC President, kasama po ang makikisig at magandang barangay chairman at barangay chairwoman at mga barangay official, Maning Amante at mga liga ng barangay. Palakpakan po natin. Dr. Daisy Miranda at ang DepEd family na kung saan kasama po ang kaibigan, ang kinakatawan po, si Dr. Romeo Pule. Palakpakan po natin. Sa lahat po ng department heads at assistant department heads at kawani ng lokal na pamahalaan ng lokal ng Sampagdo, palakpakan po natin. Ang mga nabubulot po ng iba't ibang ahensya ng nasyonal na kasama natin sa umagang ito, palakpakan po natin. Mga media man, sa atin pong mga civil organization, mga NGO, nakasama sa umagang ito, lagi pong kasama kay Ginoong Samsaman at sa lahat po ng mga senior citizens sa lungsod ng San Pablo. At higit sa lahat po, sa mga veterano at kanilang mga anak na kasama natin sa umagang ito, ang inyo pong palakpakan. Ang ating pong minamahal na Vice Mayor Justin Colago ay may kasing halagang gawain, kaya ako po ang naging kinatawan niya sa umagang ito. Narito po ang mensahe ng ating pangalawang punong lungsod. Maganda at malayang umaga po sa inyong lahat. Ako po, kasama ang ating mahal na Mayor Vicente B. Amante, Congressman Loreto S. Amante at City Administrator Larry S. Amante at lokal na pamahalaan ay nakikisa sa buong sambayanan sa pag-alala sa ika-126 na kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Taon-taon ay ating ginugunita ang kanyang kamatayan, ang kanyang kabayanihan, ang kanyang pagmamahal sa ating bayan, at ang mga katangian at ang kanyang ginawa upang siya ituring na pambansang bayani. Pinapaalala din sa atin sa bawat isang Pilipino ang kahalagahan ng kalayaan at ang mga kabayanihan ng ating mga ninunong nagbuwis ng kanilang buhay. Sa panahon pong ito na tayo ay nasa pandemya pa rin, ay nakita natin ang mga bagong bayani, ang lahat na tumalima sa anumang paraan upang makatulong. Hindi lamang po nagbigay ng oras, mandi na hindi isinalang-alang ang kanilang buhay at kalusugan upang mailigtas ang marami nating kababayan laban po sa COVID-19. Men for others. Ito po ang pagpapatunay na marami pa tayong mga buhay na bayani, mga taong ang kanilang sarili ay para sa kanilang kapwa. Palakpakan po natin ang ating mga bayani. Palakpakan po natin ang bawat isa. Muli, isang mapagpala at malayang araw po sa bawat isa. Nagmamahal at patuloy na naglilingkod, Vice Mayor
Justin Gapit Culago. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. At sa bahagi po namang ito, atin pong alamin ang katuturan ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. At ito ay ibabahagi, siyempre mula sa Department of Education. Palakpakan po natin ang kinatawan ni Dr. Daisy Miranda ng DepEd San Pablo City. Walang iba kundi si Dr. Romeo Fule. Palakpakan po natin. Salamat, Galicia. Sa ating pong konsehal Buhay Espiritu, sa kinatawan po ng ating mayor, si Executive Secretary Ma'am Tintin Picasso, si Ma'am Carla Adahar, Representative Department Head ng ating local officials, sa DepEd Top Management po, at siyempre sa DepEd, Boy Scouts of the Philippines, Girl Scouts of the Philippines. Hindi ko na po isa-isahin ang ating mga civic organizations na narito po. Sa ngalan po ng tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Daisy C. Miranda, na aking pong kinakatawan, at pangalawang tagapamanihala, Dr. Buddy Chester Repia. Sa dalawa pong chief, sa CID chief, si Sir Vincent Ilagan, SGOD chief, Madam Annalisa Banayo, sa mga kasamahan kong supervisors, mga school heads, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayong taong ito ang 126th death anniversary ni Gat Jose Rizal. Ang ating ipinagbubunying pambansang bayani sa temang Alaalang Iningatan, Yaman Ngayon ng Bayan. Noong mga nakaraang mga mensahe, idinitalye ko natin kung papaano namatay si Pepe at ang mga alaalang iniwan niya sa atin ay ating iniingatan at iyan ay yaman ng ating bayan. Isa sa mahalagang iniwan ni Dr. Jose Rizal ay ang Rizal Law. Ito ay nakapaloob sa Republic Act 1425. Ito ay pinagtibay noong 1956. Ito ay naglalayong makamit ang mga sumusunod na layunin. Una, italaga ang buhay ng kabataan sa mga mithiin ng kalayaan at nasyonalismo kung saan nabuhay at namatay ang ating pambansang bayani. Ikalawa, bigyang pugay ang ating pambansang bayani sa pag-alay ng kanyang buhay at mga gawa sa paghubog ng pagkataong Pilipino. Ikatlo, upang magkaroon ng inspirasyong pagmumulan ng pagiging makabayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng buhay, mga gawa at sinulat ni Dr. Jose Rizal. Bukod sa mga nabanggit sa itaas, may iba pang dahilan kung bakit nagtuturo ng kursong Rizal sa mga paaralan sa Pilipinas. Una, kilalanin ang kahalagahan ng mga pagtuturo ni Rizal kaugnay ng kasalukuyang kalagayan at sitwasyon sa lipunan. Ikalawa, upang hikayatin ang paggamit ng mga naturang idea sa kasalukuyang panlipunan at personal ng mga problema at issue. Upang magkaroon ng pagpapalaga at mas malalim na pag-unawa sa lahat ng pinaglaban at ikinamatay ni Rizal. Upang pagyamanin ang pag-unlad ng kabataang Pilipino sa lahat ng aspeto ng pagkamamamayan. Ang pagbuo ng orden
ng mga kabalyero ng Rizal noong 1911 mula sa isang pribadong organisasyong sibiko at makabayan na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong 1916. Ang Philippine Congress na nagpatibay ng Republic Act 646 at nilagdaan bilang batas noong Hunyo 14, 1951 na nagtaas ng katayuan ng orden ng mga kabalyero ng Rizal sa civic, cultural, non-political at patriotic public corporation. Ang misyon ng kautusan ay pag-aralan ang buhay, mga gawaing turo at makabayang mithiin ng pambansang bayani at itanim sa isipan ng mga kabataan at kalalakihan sa buong mundo. Ilan sa mga programa, proyekto at aktibidad ng Order of the Knights of Rizal ay ang National Rizal Youth Leadership Institute tuwing Disyembre na ginaganap ito doon sa Baguio City ay naglalayong ilantad, paunlarin ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan tulad ng essay, slogan, poster making, oratorical, declamation at journalism patungkol sa buhay ng ating pambansang bayani. Ang Division Results Quiz, ang organisasyon ng PATRI, ang Philippine Association of Teachers Teaching Rizal and Other Subjects, ang Kaparis, Kabataang para kay Rizal at iba pang mga aktibidad. Ilan lang po ito sa mga programa, proyekto at aktibidades ng ating Order of the Knights of Rizal. Sa kasalukuyan ay inihanda namin ang paglalagay ng Rizal's bus sa lahat ng paaralan ng Division of San Pablo. Una po no, nalagyan na po yung sa Santa Veronica. Kasi yun po ay donated ng ating Regional Commander, Sir Maurice Sardido. Ito po yung pa-estatwa, kalahati ni Rizal, doon sa liwasan ng mga school. So, yun po yung kasalukuyang proyekto ng Order of the Knights of Rizal 7 Lakes Chapter. Marami pong salamat, maligayang Pasko po, masangkanang bagong taon at magandang buhay. Maraming salamat po sa inyong magandang mensahe. Ito po ay silbing paalala sa ating lahat ang mabuhay sa ating puso at sa ating mga kasalukuyang ginagawa ang lahat ng gawain ni Rizal sa ating pagmamahal sa bayan. Kaya naman, para sa mensahe ng pagmamahal sa bayan at bagong kabayanihan, ang ating pong kinatawan ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, ay ang kanyang pinakamasipag na apo na ngayon ay Executive Secretary. Hindi pa nga po natapos ang kasibagan, dito po ay dating Pangulo ng Sangguniang Kabataan sa lungsod ng San Pablo. Mga kaibigan, ang Executive Secretary ng minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, palakpakan natin, binibining Team Christine Ann Picasso Amante. Sa ating pong Alpha Coyfield Army Reserve, CCW Pioneer Citizen Crime Watch, Philippine Red Cross San Pablo City, Macalinaw Lodge number 25, DepEd, Knights of Rizal, BFP Bureau of Fire Protection, PNP San Pablo, Bureau of Jail Management and Penology, Boy Scout of the Philippines, Knights of Columbus, Liga ng mga Barangay, Philippine Statistics Authority, Pamana Federation Senior Citizen, San Pablo City Lions Club, Philippine Chinese Chamber of Commerce of San Pablo City, Filipino Chinese Fire Prevention, APOS San Pablo, Veterans Federation of the Philippines, at sa mga hindi pa po nabanggit, sa mga bisita, sa akin pong mga kasamahan sa unahan, at sa inyo pong lahat, isang maganda at mapagpalang
umaga po sa bawat isa. Tayo po ay naatasan na bigkasin ang mensahe ng ating punong lungsod Vicente B. Amante para sa pagdiriwang ng kamatayan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose P. Rizal. Tunay na napakadakila ng kabayanihan ni Dr. Jose P. Rizal sa pagkakaroon natin ng kalayaan bilang bansa. Ang paggamit niya ng katalinuhan, katapangan, at pagmamahal bilang kanyang sandata upang makamit natin ang kalayaan ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang pakikipaglaban at sakripisyo ay patuloy na nagiging inspirasyon sa bawat Pilipino upang maging ganap na isang makabayan. Nitong nakaraang pandemya, napakarami ang nagpatunay na ang pagiging bayani ay maaari pa ding masaksihan kahit sa panahong ito. Katulad ng ating mga doktor at nurses at lahat na nagtatrabaho sa medikal, na ginawa ang lahat upang mapagaling ang mga tinamaan ng coronavirus na ito at ilaganap ang pagpapabakuna upang magkaroon ng sapat na proteksyon ang ating mga kababayan. Ganon din ang ating mga pulisya na nagsigurado sa pagsunod ng ating mga kababayan sa umiiral na alituntunin at hakbangin ng kasagsagan at paglaganap ng sakit na ito. Maging ang ating mga guro na hindi inantala ang hirap, pagod at pagsubok ng mga online classes, maitawid lamang ang edukasyon sa ating mga estudyante. Ang ating mga lingkod bayan na nagkapit kamay na magtulungan para sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. At ang bawat isang sektor sa lungsod na San Pablo na nakiisa upang ang ating pandemyang pinagdadaanan ay ating malampasan. Kagaya ni Gat Jose P. Rizal, napakadaming individual noon ang tumulong sa paraan na kaya at alam nila. Naging masakit, mahirap at nagdala ng labis na takot ang naganap na pandemya. Ngunit dito din nakita ang pakikipagkapwa-tao at ang mga makabagong bayani. Nawa ay patuloy nating buhayin sa puso at isip ang kabayanihang ipinamalas ni Dr. Jose P. Rizal. Ang pagiging matatag sa gitna ng hamon, ang pagiging mapanuri sa umiiral na kamalian, ang pakikiisa sa mga gawain ng pamahalaan na magpapaunlad at magpapanatili ng kapayapaan ng ating bayan, at ang pagkakaroon ng disiplina upang maging masunurin sa batas at maging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Ito ay ilan lamang sa ating maaaring gawin upang mapanatili ang kabayanihan sa ating sarili. Bilang ama ng lungsod ng San Pablo, patuloy akong magsusulong ng mga gawain para sa pananatili ng isang malayang bansa at maayos na lipunan gaya ng iniwan ni Dr. Jose P. Rizal. Maraming salamat sa pagdalo at akin ang pagbati ng manigong bagong taon sa bawat isa. Punong Lungsod, Vicente B. Amante. Maraming salamat po, Ma'am Christina Amante Picasso. At sa bahagi naman pong ito ay ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng ating minamahal na pambansang bayani, Dr. Jose P. Rizal. Ito po ay pangungunahan ng ating pong pamahalaang panglungsod.
ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man